me, global diverse context is the most important cause. Firstly, topic ko to mas madaling i-explain and panglawa. Napakita nito na minsan ang kasarian natin at nakakaapekto sa work, gawain at mga opportunities and binibigyan din nito na ang women's empowerment which is kailangan natin especially dito sa Pilipinas. More reasons why I think it's the best topic among the remaining ones. One, gender livelihoods. Tumututok ito sa pang-ekonomiyang realidad na mahalaga para sa tunay na empowerment. Kapag may sariling kita at kabuhayan ang isang tao, nagkakaroon siya ng kalayaang pumili at kontrolin ang kanyang buhay. Ikalawang, binibigyang linaw ng gender analysis kung paano nililimitahan ng mga tradisyonal na ideya ang mga oportunidad at kung bakit mahalagang hamunin ang mga pananaw na ito. Tatlo, pinapakita ng presentation na ang empowerment ay hindi lang tungkol sa personal na pagbabago, kundi pati na rin sa pagbabago ng mga institusyon at sistema upang maging patas ang lahat. Ikaapat, sa pamamagitan ng historical challenges at achievements, nagbibigay ito ng konkretong halimbawa ng mga hamon at tagumpay na pinagdaanan ng kababaihan na nagbibigay inspirasyon sa mga tao na makibahagi sa pagbabago. Bakit ito ang pinakang mahalaga para sa akin compared sa masculinity at movements and change? Ang gender livelihoods ay nagbibigay ng balansi sa personal at sistematikong perspektibo. While other topics are also important, ang pag-unawa sa kabuhayan, kung paano naapektuhan ng gender ang access sa yaman, trabaho at resources, ay pundasyon para sa ibang uri ng empowerment. Kung walang pang-ekonomiyang kalayaan, madalas hindi nagiging ganap ang ibang aspeto ng empowerment. Yun lamang po at maraming salamat. Vince Allen Quinto Ngapla at hanggang sa muli bayan,